Alright mga kapatid, welcome back po. God bless po sa lahat at magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa, nasa mabuti po ang kalagayan ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Okay, salamat po sa mga nag-subscribe, thank you. At sa mga nag-like at nag-comment, buong puso na po nagpapasalamat. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit like lang po, masaya na po ako doon. At buong puso na po. Okay po, ang ating pakikinggan ngayon, isang abogado, isang Muslim, kapatiran natin sa Muslim yan, at isang dating ambassador ng Saudi Arabia. Attorney po ito. Pakinggan natin kung ano ang opinion niya at regarding sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16, 17, 18. Kung ito ba'y politika, kung ito ba'y pansarili lang ng mga kaanim na Iglesia ni Cristo, o ano ba to? Tamang desisyon ba ng INC sa pamumuno ng tagapamahalang pangkalahatan? Siya po magsabi, pakinggan po natin siya at makita natin kung paano niya, di ba? Paano niya pinuri, paano niya na-appreciate yung gagawin ng INC sa darating na November 16, 17, 18 diyan sa Luneta Grandstand. Nararapat lang na para makita natin yung opinion niya at lahat naman tayo iginagalang natin opinion. Kung ano man ang kanilang opinion o ano man ang opinion niya, nandun pa rin yung paggalang natin sa bawat isa. Nawa, mapakinggan nyo. Pakinggan natin mga kapatid. Ito siya. Isang attorney po ito. Okay? Tama lang po yung talagang ginawa ng Iglesia. They are doing this for the sake of systemic change and not for the change of government through extra-constitutional or extra-legal means. Ang problema po ng bayan natin ay systemic po. Hindi lang yung mga nakaupo dyan, dahil miski palitan mo yung mga nakaupo dyan, kung ang magiging sistema ng korupsyon ay nandoon pa rin, hindi ho natin mapapalitan ang ating lipunan. Ang biktima po ng korupsyon ay wala pong reliyon. Lahat ho apektado, lahat ng Pilipino. Tama lang that Iglesia ni Cristo has taken this moral stance. The fact alone that Iglesia ni Cristo has taken the cudgels and has taken this initiative to call for public accountability against corruption. This is a clear sign that indeed Iglesia ni Cristo is for moral leadership. It has the reputation, it has the necessary integrity to do so. Maraming tutugon dahil meron silang kredibilidad. What we're encountering right now, particularly with the current administration right now, is a question of credibility. Ngayon, ang tingin ng mga tao sa mga ginagawa ng gobyerno ngayon, parang hindi na ko credible. Wala nang masyadong naniniwala. Kung ganun ang lipunan natin na ginagalawan, yung hindi tayo naniniwala sa isa't isa, lalo na kung hindi tayo naniniwala sa gobyerno natin, sa gobyerno natin, ay malaking problema po 'yon. Nagpapasalamat kami sa Iglesia ni Cristo kay Ka Eduardo sa kanyang liderato na ipinapakita. Bagamat hindi majority ang Iglesia, pinapakita niya kung ano talaga ang dapat gawin. Bilang isang Muslim, na Pilipino, kami po ay nagpapasalamat sa kanya. I think we owe a debt of gratitude to Ka Eduardo for taking the cudgels and making sure that the people will be sufficiently informed on how they would pursue a course of action that is legal and within the Constitution of the Republic of the Philippines.